Magandang gabi sa ating lahat, mga kapanood nito ng salita ng Diyos. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan, glory sa salita ng Diyos sa Bible. Ang glory lahat po ay sa Diyos ang nasa langit, no? Sa pangalan ng Panginoon Jesus, no? Lahat po ng kapurihan, glory ay sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel, ang Diyos na buhay ng Israel, ang Biblia, no? Pinupuri ko po ang Diyos na nasa langit. Kanya po ang glory dito, no? Biyaya lang po ng Panginoon, tayo magamit po, no? So, yun po, yung ating i-share po sa inyo ay gospel pa rin po, no? Patungkol sa kaligtasan. Salvation is a free gift of God, no? Regalo ito ng Diyos, walang bayad, libre, binibigay sa lahat ng tao, no? So by the way, babasahin po natin Bible verse ay yung bumasa din po kayo ng Bible verse, no, sa Luke chapter 2 verse 9, Luke chapter 2 verse 10 to 11 na King James version na Bible verse po, no. Basahin po natin Luke chapter 2 verse 10 to 11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. No? Ulitin po natin para maganda po. Luke chapter 2 verse 10 to 11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So, makikita nyo po dito, may magandang balita po, no? Pinahatid ng mga anghel. Tapos great joy tidings sa lahat ng tao, no? Na sa bahay ni David po isinilang po ang tagapagligtas, yung Savior. Sino po 'yan? Christ the Lord, Jesus Christ the Lord, no? So, ito pong kwento na to naganap po to sa Israel, no? Sa Bethlehem, kung saan sinilang ang Panginoon sa manger, no? Doon to naganap yung story na to. Ito ang dahilan po kung bakit merong Pasko. Ito ang dahilan kung bakit merong Christmas. Ito ang dahilan bakit merong kasiya na mga gift givings, no? Kasi dumating yung tagapagligtas, no? Dito sa lupa, no? Yung Diyos nagkataong tao, naging baby, naging bata, lumaki, ano? Yung Savior, si Jesus Christ. Alam niyo po, syempre bakit Savior si Jesus Christ, no? Bakit ba siya Savior? Ano ba ang purpose? Ito po ang dahilan para maunawaan niyo po. Ito po ang dahilan kaya kung bakit Savior po si Jesus Christ. Ito po, Matthew chapter 1 verse 21, basahin po natin. Sabi dito, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Tayo dito po, no? For he shall save his people from their sins. Nakita nyo po. Ulitin pa natin po, Matthew chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Bakit po isinilang si Jesus sa mundong ito? Bakit tinawag ang kanyang pangalang Jesus?
para ano po, iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. So yun po ang dahilan kaya sinilang si Jesus dito sa mundo, kaya siya Savior, upang iligtas ang tao sa kanilang kasalanan. No? So ito yan, basahin po natin yung Romans chapter 3 verse 23. Ano po? Romans chapter 3 verse 23 po, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. So, sabi sa verse, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mga manonood, lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Nagkasala sa Diyos, hindi matuwid, hindi perpekto, hindi marumi. Hindi perfect, hindi matuwid, hindi mabuti. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Dahil makasalanan po tayo, ito pong sabi ng Bible sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Sabi po ng Bible. No? So, ang kabayaran ng kasalanan, sabi po ng Bible, ay kamatayan. So, yun po ang dahilan kaya naparito si Jesus sa mundo po upang iligtas tayo mga makasalanan na mapapahamak po dun sa impyerno. Yun po yun. Ito po yung ating hatol, no? Ito yung parusa sa atin ng Diyos sapagkat tayo nagkasala sa Diyos. Ito ang dahilan kaya pumunta na parito si Jesus sa mundo, upang iligtas tayo. Kaya yun yung mabuting balita, merong tagapagligtas na isinilang, Jesus Christ the Lord, the Savior, no? Sa bahay ni David, yung tagapagligtas isinilang, yung daan sa kaligtasan, no? So, yun ang napakagandang balita po. Tsaka basahin din natin dito sa verse. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. O, di ba po? Sabi dito, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun napakaganda po. Regalo pong kaligtasan, ibinibigay ng Diyos libre sa atin, walang bayad po. So, no? So, yan ang dahilan. Kaya may Pasko po. Dumating ang tagapagligtas. At 2,000 years ago, sigurado nga po ako napapakinggan nyo na. Si Jesus Christ po ay napako sa krus. Namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Dumanak ang dugo niya doon. Bakit po? Binayaran Diyos yung ating kasalanan, no? Binayaran niya sa kanyang mga balikat at sa kanyang dugo't buhay upang maligtas tayo sa impyerno. Tayo mga makasalanan po, no? Siya ang nagbayad para sa atin, hindi tayo makakabayad. Si Jesus ang nagbayad para sa atin ng mga makasalanan. So ngayon, meron na nagbayad. Yun po ang dapat natin makita. Meron na nagbayad. Si Jesus. Kaya siya napako sa krus. Yun ang dahilan. To pay the sins of men. No? Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan, no? Doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo buhay niya. Para iligtas tayo, no? Doon sa impyerno. Ngayon, ang gagawin na lang po natin, tatanggapin na lang natin po yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na magligtas sa atin, no? Ng buong puso. Okay? So, ngayon po, tayo po ay magpe-pray sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Okay? So, yun po ang sabi ng Bible. So, ngayon, let's pray. Amang Diyos na banal, inaamin ko po ng buong puso ko na ako po ay makasalanan at nagsisisi, tumingi ng tawad ng buong puso ko sa inyo. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili doon sa impyerno at baguhin ang aking buhay. Wala po akong kaya.
nagpapakumbaba ako, amang Diyos na banal, na nagsisisi na ng buong puso sa aking mga kasalanan na nagawa. Ngayon po, tinatanggap ko amang Diyos na banal, ang Panginoon Hesus ng buong puso ko bilang Panginoon ko, sariling Panginoon ko, at tagapagligtas ko ng buhay kaluluwa ko, ng buong puso ko. At naniniwala ako, nagtitiwala ako ng totoo, Lord Jesus, sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, ng buong puso ko, na binayaran niyo akong sala doon ng dugo niyo, ng pagkamatay niyo, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Tinatanggap ko, Lord Jesus, ang sacrifice niyo sa cross na binayaran niyo aking sala doon. Salamat po, Lord Jesus, for saving my soul. I accept you, Lord Jesus, as my Lord and my God and my Savior with all my heart. By faith po. Salamat. In Jesus' name, Amen. So, yun. So, mga viewers, ito pangako po ng Diyos, para alam nyo din po. Pangawakan nyo po ito. Sabi po sa John chapter 1, verse 12. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So mga viewers, mga manonood po, no, sabi po dito sa verse, sino mang tumanggap, sino yung tinanggap po? Ang Panginoon Hesus. Sabi ng Bible po ay binigyan na ng karapatan, kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya mga viewers, mga manonood, kung totoo yung pagtanggap nyo sa Panginoon Hesus ng buong puso, na inyong Panginoon, sariling Panginoon at tagapagligtas, Savior God nyo, nagtiwala kayo ng buong puso sa Panginoon Hesus, sabi ng Bible, kayo po ay anak na ng Diyos. Kabilang na sa pamilya ng Diyos. Yan sabi ng Bible. Ligtas na. So, pangawakan niyo po yan. So, yung tumanggap kay Jesus na kanyang Savior, anampalataya kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo po, na buong puso mo yung kabayaran niya, na binayaran ni Jesus yung iyong sala doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo yun ng buong puso, na namatay, nilibing at muling nabuhay ang Panginoon Hesus para sa iyong kasalanan, dumanak ang dugo niya doon, tinanggap mo yun ng buong puso, si Jesus Savior God mo, ng buong puso mo, na magligtas sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ito ang pangako niya sa iyo. John 1:12, anak ka na ng Diyos, saved na, hindi na natatanggal. Okay? At ito pa po yung John 3:16, para alam nyo din. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. So mga viewers, yung tumanggap kay Jesus na kanyang Savior, nanampalataya sa Panginoon Hesus ng buong puso, nagtiwala sa Panginoon Hesus bilang ating Panginoon tagapagligtas ng buong puso, sabi sa John 3:16, meron na tayong buhay na walang hanggan. Saved na. Diba? Yan yung promise ni God, pangawakan po natin. May eternal life na tayo. May buhay na walang hanggan na tayo. Saved na. Okay? Yun ang kagandahan. Pag tumanggap ka sa Panginoon Hesus na yung Savior, nanampalataya ka ng buong puso sa Panginoon Hesus na ating Panginoon tagapagligtas, sumampalataya ka ng buong puso na si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, tagapagligtas, Savior mo, sabi sa John 3:16, saved ka na, may buhay na walang hanggan ka na. Okay? Yun yung promise ni God sa atin. Pangawakan po natin yan, na kahit anong mangyari, may pinagdadaanan man po kayo, pangawakan nyo lang tong promise ni God. Oo. Kung ano man po ang pagdadaanan nyo, mga viewers, pangawakan nyo lang po ito. Pangawakan nyo lang po.
huwag kayong, kahit anong mangyari po, kahit nawiwindang kayo, yan lang po ang pangawakan niyo. Oo. Trust lang kayo dyan sa promise ng Panginoon Jesus ni God, no? May eternal life na kayo. Okay? So, last verse na lang po, yung Ephesians 1:13. Ito. Ephesians, 1:13. Wait lang po, Ay. Ayan, Ephesians 1:13 po, sabi dito, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So mga viewers, yung nagtiwala sa Panginoon Kristo na kanyang Panginoon tagapagligtas, nagtiwala ka, tinanggap mo si Jesus Savior God mo ng buong puso mo, yung gospel ng Panginoon Jesus, yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay, yung napako si Jesus sa krus, tinanggap mo yun ng buong puso, nagtitiwala ka, no? Sabi dito sa verse na binasa natin, silyatin na po tayo, no? Ni God, ang banal Espiritu niya sa ating puso. Pangawakan niyo po ito kahit anong mangyari, no? Pangawakan niyo po ito na may Holy Spirit na kainigad sa inyong puso. Dito tumanggap sa Panginoon Jesus po na kanyang Savior God, nagtiwala, na may banal Espiritu na. Yan, no? Yan ang din ang meron sa aking puso. Sa biyaya ng Panginoon. No? Nandito. Yan. Tinanggap nyo, yun ang meron sa inyo. Okay? So, dun lang po natin i-end. At pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. No? Glory sa Panginoon, kay God, kay Jesus. Salamat sa Panginoon. Magamit lang po ng kanyang biyaya. No? So, God bless you. Glory to God. No? So, bye-bye. Gandang gabi po.